parang kunyari tayong dalawa, sobrang tagal na natin, ngayon matanda na tayo. Tapos parang di na tayo yung usual na nagagawa natin yung gusto natin. Yung ginagawa natin hindi na ganong kasaya. Like, choice mo pa rin bang magstay? Kahit wala naman tayong dahilan para mag-break, pero magstay ka pa rin ba sa akin? Bakit hindi na masaya? Hindi, like, hindi naman sa hindi masaya. Kanyari, syempre, nag-iiba din talaga yung klase ng happiness natin sa relationship. Kasi dati, kunyari, happiness din natin, kunyari, magganto, maganyan, yung madami pa tayong activities. Syempre, ngayon tumatanda na, nag-iiba na. So, parang mas more on, like, kunyari, yung parents natin, di ba, parang sa bahay na lang sila lagi. Hindi na tayo masyadong ma-explore, ganyan. So, parang, minsan doon mo din na-feel niya parang, normal, parang, yun nga, yung spark din, parang, yung ganun, yung excitement sa relationship. So, mag-stay ka pa rin ba sa akin? Like, anong gagawin mo pag ganun na yung nangyayari sa atin? Like, ano na tayo, comfortable na tayo, parang, normal na sa atin yung mga ginagawa natin. Pwede gagawa tayo ng ibang bagay. Na kaya natin gawin. Kaya natin. Same. Kasi parang, parang mangyayari talaga yun sa at relationship. some point sa isang relationship. Parang feeling ko yung mga parents natin, Oh, diba? yung happiness nila, yung anak na nila, hindi na yung focus. So, hindi lahat ng relationship masaya. Hindi laging masaya. Hindi laging masaya. Oo, hindi laging Oo. masaya. Wala nang perfect na relasyon. Tsaka part ng relationship yung problema. Ewan ko, feeling ko kasi pag lagi kayo masaya, hindi masusubok yung pagmamahal. Mahal. Kung hanggang saan mo siya kaya mahalin. Kasi lagi na kayo masaya. Masaya. Baliw na pala. Minsan mas mararamdaman mo yung pagmamahal mo sa isang tao. Nasa sitwasyon na kayo naman. Nasa sitwasyon kayo na hindi komportable. Yung hate niya na yung, gusto ko yung mga, yung parang, hindi naman naabot sa hate mo yung strong word kasi hate. Parang may days lang na ayaw mo sa kanya. Hindi, parang ganun. Naiinis ka sa kanya, ganun. I think that's normal. Pero hindi para mawala yung pagmamahal. Yes. So, naniniwala ka ba na kunyari, ako, ugali ko ganito, tsaka yung ugali ko. Tapos minahal mo ko, na kahit ganun yung ugali ko. Tapos, kailangan ko bang magbago? Or, anong klase? Like, kunyari, madumi ako sa ganun, or attitude ako, medyo ilaga yung parents mo sa akin kasi ganito yung ugali ko, ganun. So, kailangan ko bang magbago or parang, kasi may mga ganun na parang, ito ko parang tanggapin mo ako, may ganun Hindi ako dun sa ganun ito ako, tanggapin mo. Kasi nga, yung relationship two-way. Kung kausap kita lang, kausapin kita na maayos lang. Kasi ganito yung nararamdaman sa'yo ng parents ko. Ano ba? Parents ko ba? Kunyari parents mo, ganun. Syempre, on your end din, kung dapat may effort ka din na parang makisama or, di ba? Baguhin mo yung... Hindi mo pwede sabihin, yun siya hindi nga maganda Parang kumahal mo din ako. Respect mo din yung parents. Gagawa ka din ng effort. Yes. Pag gano'n na, sa mga problema. Ano ba? So, for you ba yung mga ganong ugali, like, yung hindi na nababago, isa na rin ba siyang sign na i-end yung relationship? Kasi minsan, di ba, tayo, may mga relationship tayo na, kunyari, pag
kunyari 'pag hindi cheat kunyari 'pag cheat do'n na tayo nakikipag-break, 'di ba? Pero minsan hindi natin nakikita na may mga red flags na pala na kaya nagkakaroon kayo ng problema na malala. Kasi hindi niyo pinapansin, pero sobrang lala pala kapag alam mo yun, yung maliliit na bagay, yun nga, yung mga maliliit na bagay, 'pag lumaki, grabe, naiipon, 'di ba? So, kunyari red flag na nga, yun. Sign na ba yun na parang, uy, medyo gising na sis, ang helmet, ganon. Kailangan na nating tanggalin kasi hindi na siya maganda. Paulit-ulit na ba? Kunyari, paulit-ulit. Oh, syempre, paulit-ulit kasi nga. Aware siya sa ugali niya. Nag-try mo siya kausapin na ganito. Siguro, naman, syempre, kung matagal na kayo sa relationship, kunyari, sabi mo. Yun. Baka ano na yun. Wake up call, gano'n. Oo, kung paulit-ulit. Hindi naman na. Oo, yun yan. Siguro, guys, pag paulit-ulit din, diba? 4% na lang ako, guys. Okay lang ba? Kasi sabi ko sa kanya yun. Sabi ko, alam mo, dati kasi hindi sa akin problema yung, kunyari, parang siyempre pag mahal nyo, ganyan, parang, minsan may mga ugali talagang hindi maganda. Ganun. So, parang ako hindi ko binibig deal. Parang lagi kong inaano na, ay baka magbago or baka maging maayos, ganyan-ganyan. Pero habang tumatagal pala, mas lumalala. So, ang hirap pala ng ganun. So, pag nakikita nyo na din talaga na may red flag yung nagugustuhan nyo, medyo parang questionin nyo na yung sarili nyo na, tama ba to? Papasok, kailangan ko ba siyang ituloy, ganyan? Kasi, grabe talaga guys, pag may red flag talaga, ay naku. Alam mo, normal naman sa tao yung may mga lahat naman may pangit na ugali. Pero ang malala lang guys, kung hindi na nagiging okay para sa inyong dalawa. 'Di ba? Yung parang laging ikaw na lang. Yung parang, yun nga, yung like sinasabi ko, ganito ako anong gagawin mo? Yung ganun. 'Di ba? Parang, paano naman ako? Ganun, 'di ba? Parang, dalawa kayo sa relationship. Parang ikaw na lang, ganun. Kaya napupunta sa, sige, mag-adjust na lang ako, ganyan. Or hindi, ano na lang, ganun. Yung red flag na malala, guys, hindi yung parang kunyari, kunyari hindi lang siya marunong maligo, gano'n. Huwag naman yung gano'n. Kasi kaya naman yung baguhin. Pero kunyari yung talagang yung may ugali na parang medyo yun na talaga siya, tas hindi niya na binabago talaga. So, yun na yun. Yun yung makikita niyo naman. Siyempre kaya kinikilala niyo rin naman, di ba? Yun. So, yun yung parang isa sa natutunan ko.